Tayo po'y darako sa pakikinig ng salita ng Diyos. At dahil nasa buwan pa rin po tayo ng March, nagpapatuloy po tayo sa ating tema, Christ's sufficiency is the answer, experiencing the fulfillment. In Colossians chapter 2, verse 9 to 10. Basahin lamang po natin muli. Maganda na mapaalalahanan po tayo lagi ng ating tema. Sabi po dito, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Totoo po na ang ating kakompletuhan sa Diyos lamang natin matatagpuan. Amen. Marami pong alok ang mundo, pero hindi po pangmatagalan yung naibibigay niyang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa atin. Amen? Temporary lamang po. Ngunit yung totoong kakompletuhan sa Diyos lamang po natin matatagpuan. Nalala ko lang po tuloy, no? As may introduction na lang din. Meron pa akong FB friend. Not that close naman, pero kilala. So, sa FB lang. Kilala ko po siya. Kilala po namin na may kaya sa buhay. Nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. And I can say na the luxury of life ay meron sila. Nabibili niya yung gusto niya, papalit-palit yung kotse niya. Kapag aral siya, actually student siya, that time may nabasa kong post niya. Engineering student sa Mapua. Hindi mo aakalain or hindi mo iisipin na magiging malungkot ang buhay niya. Kasi nga, kung titignan mo, as if everything ay kaya niyang bilhin. Pero ang katotohanan, hindi po kayang bilhin ng perang kakontentuhan. Ang kabuuan. Amen. One day, nakita ko po nag-post siya. Sabi niya dun sa post niya, that feeling, sabi niya, alam mo ba yung pakiramdam that you have everything you want. You want, hindi you need. Iba po kasi yung need sa want, diba? Kung hindi lang yung pangangailangan niya, more than pa dun sa pangangailangan niya. Kasi yun nga po, kahit material na bagay, papalit-palit ang kotse, kung gustuhin niya, nagkakaroon siya kasi may kaya po sila sa buhay. Pero yung post niya po, ganito, no? You have that feeling that you have everything you want, but it still feels as if nothing. Alam mo po yun yung sabi ko, wow, meron siya ng lahat na pwede niyang gustuhin, pero pakiramdam niya, wala yung mga bagay na yon. Kasi ang katotohanan po, at hindi nababaling katotohanan, only Jesus can satisfy us and only Jesus can make us whole. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. God deserves the best clap. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Only Jesus can make us whole. Yan, napakaganda po ng ating tema. Ang atin pong title sa umagang ito, Christ is sufficient in all our life's battle. Marami po kasi tayong laban sa buhay. Amen. Atin pong text matatagpuan in Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi po dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Personally po ay ng impact ng verse na ito sa akin kasi nag-deal po ang Lord sa akin sa verse na to. One time nung nasa Aurora pa po kami, nakaschedule po akong mag-exhort, magturo ng ang midweek service po namin doon ay NOP ang tawag, Night of Power. Friday po namin ginagawa. So, ako po yung nakaschedule na magturo. Pero that time ay, syempre, preparation po, no, before ka magturo. The days before po ng pagtuturo ay aligaga at nagwo-worry, problemado. During that time po kasi ay katatapos ng pandemic, nahinto po kasi yung farming namin nung pandemic kasi nalugi nga, walang puhunan. Nag-stagnant. Ang struggle namin, paano makakapagsimula ulit? Paano makakapagtanim ulit? We prayed for provision at talagang
naggawa din po kami ng mga steps and mga move para makapagsimula ulit. Makapag-order ng mga seeds. Certified seeds po kasi ang mga tinatanim namin. Alam ni Nanay Yoli ito, no, sa Bulacan, ang mga certified seeds. Yung East-West, ito po yung malaking company na talagang yung mga seeds nila certified. Nag-order po kami ng seeds, ng itatanim na, ready to plant na ano. At that time, bago po ako magturo, ay paparating po yung order namin. Pero wala po kaming pambayad. But I was praying to God, at ito po yung very verse na binigay niya. Be anxious for nothing. And in everything, by prayer and supplication, sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin, pagdulog sa Diyos, with thanksgiving, sabi po niya dito, no, let your request be made known to God. Sabi ko, Lord, alam mo po yung request namin at alam mo po yung need namin. Ngayon pa lamang, pinapasalamatan ko ang provision mo. But, sometimes kasi tayo, no, kahit ganun, no, na pinagpasalamat mo na, pinagpray mo na, pero after that, still worry. Pagpapakita na hindi pala tayo totoong nagtitiwala kasi nagwo-worry ka pa rin. And meron pa rin at the back of your mind, ano kaya kung manghiram ako kay ganito? May mga naiisip kang solution pa rin. Pinagkatiwala mo na nga kay Lord. So, parang gumawa kami ulit ng paraan ni Brother Joel after praying. Nag-message ako sa isang friend ko at may respond naman. Ganon. Pero, saan po ako mas in-amaze ni Lord? Kaya, very personal po ang dealing ng Lord sa akin sa verse na ito. After po ng pagtuturo ng midweek service, NOP, Night of Power, nakapagturo na ako. Bigla pong may nag-message sa akin, a friend of mine, friend ko po doon sa pinakaunang work ko, na for how many years, wala po kaming communication. Pero friends po kami sa FB, pero hindi po kasi ako ganun ka-active din. Hindi kami nagkukumustahan, hindi ko rin nakikita ang mga post niya, wala ring mga ano. For how many years na wala po kaming communication, wala kaming pinag-usapan, bigla po siyang nag-message na sabi niya, tatawag ako sa'yo. Pero actually yung message niyang yon, the day pala na nagpipray ako at the day na binigay ng Lord to, hindi ko lamang nakita. At sabi niya, tatawag ako sa'yo sa araw na ito. Kung nabasa ko po yung message niya that day, at nagkausap po kami, that day ay naibigay yung provision. Pero sabi niya, tatawag ako sa araw na to. At alam niyo po nung pagtawag niya, before po dumating yung seedling sa amin, hindi po ako humihingi at hindi po ako nanghihiram sa kanya. Wala po kaming communication, bigla po siyang nagsabi, may ibibigay ako sa iyo at para sa mga bata at para sa iyo, sabi niya. Alam niyo po yung amount na ibinigay niya, eksaktong pambayad kailangan para po doon sa seedling na darating. Praise God! Amen. So, minsan nababahala tayo, minsan nagwo-worry tayo, pero pag panghawakan po natin ang salita ng Lord, Philippians 4:6-7, pag saluhin natin ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin at panindigan po natin, totoo po ang Diyos, hindi po siya nagsisinungaling at hindi po siya bumabali ng kanyang mga pangako. Amen? Praise God. Sige po. Kagaya ng sinabi ng text natin, wag na po tayong mabahala. Pero ang katotohanan po kasi, sa buhay natin, every day, marami po tayong kinakaharap. Life is a battlefield. Naniniwala po ba kayo doon? Maraming laban. Habang nabubuhay tayo, may laban. Amen. Pero habang nabubuhay tayo, may pag-asa dahil may Diyos po tayong pinanggagalingan ng pag-asa. Amen. Amen. Yung mga battle po natin na to, it can leave us weary, discouraged, and feeling alone. Kasi po pag problemado tayo, kapag may mga nangyayari sa buhay natin na hindi ka nais-nais, talagang ganun po yung pakiramdam natin, na di-discourage, feeling natin mag-isa tayo sa buhay, wala tayong kakampi, walang nagmamahal sa atin, walang nakakaintindi sa atin. Tama po ba? Pero mali pong pakiramdam yon. Dahil ang katotohanan at ang good news, Christ is sufficient in all our life's battle. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Sa mga laban po natin sa buhay, sapat po ang ating Panginoon. Every day we face struggles. Ano po yung mga struggle natin na to? Some are external. Ano po yung mga external na struggle natin? Nangunguna dyan yung financial difficulties. Lalo na kapag sunod-sunod na po ang deadline, due date.
Andyan na si Meralco, andyan na si Nawasa, andyan na si Maynilad, andyan na ang internet bills, andyan na ang mga bayarin sa school, sa mga may anak. Amen po ba? Marami pong mga bills at napofrustrate or nababahala po tayo. Ano pa po yung mga external struggle natin? Relationship conflict. Kahit naman po Christian tayo, hindi naiiwasan na minsan, meron tayo talagang na-encounter na hindi pagkakaunawaan. Minsan within the family. At actually, yun po yung pinakamahirap, no? Yung mahal mo sa buhay ay hindi kayo okay. Tama po ba? May conflict, merong hindi pagkakaunawaan. Be it sa asawa, sa mga anak, sa kapatid, sa nanay, sa tatay, sa magulang. Marami pong mga conflict na nangyayari sa kaibigan, sa katrabaho. Any form of relationship, nakakaranas po tayo ng mga, minsan ganun, hindi pagkakaunawaan. And ito po'y kasama po sa mga external struggle natin. Minsan nagkakaroon din po tayo ng health crisis. Hindi laging malakas ang katawan natin. Tama po ba? Minsan nakakaranas ng panghihina. May mga sakit at karamdaman na bigla-biglang dumarating. Hindi natin ginusto at kailanman hindi natin gugustuhin pero dumarating. Tama po. Nagkakasakit yung mga anak. Or, yun nga, emergency. At ito ay mga external struggle, ito ay mga kasama sa mga battle natin sa araw-araw. Yung iba namang mga struggle or battle natin, they are internal. Ano-ano po ang mga ito? Andyan po yung anxiety. Emotional wounds. Yung mga hindi kasi natin pagkakaunawaan, pagkakaintindihan sa mga relasyon natin, sa mga mahal natin sa buhay. Ito po yung mga nagkukos, nagbibigay sa atin ng mga sugat sa ating mga kalooban, sakit sa ating mga kalooban. Andyan yung mga negative thoughts. Minsan nakakapasok yung negativity, di ba? Kahit hindi naman yun yung katotohanan, pero minsan ang kaaway, nag-i-inject ng mga negative thoughts sa isip natin. Hindi nagagraduate yung anak mo, mag-aasawa na, mabubuntis na. Ganyan yung may ni-inject ng kaaway. Kaya matatanggal ka sa trabaho, hindi magiging maganda yung kinabukasan mo. And minsan, out of nothing, mga ini-inject ng kaaway na negative thoughts na yun yung nagkukos sa atin para mag-worry. Paano na yung kinabukasan mo? Paano ka na? Walang mag-aalaga sa'yo. Mga ganyan po, di ba? Nilalagay ng kaaway sa isip at sa puso natin. And these are all part of our battle. Mahirap pong paglabanan kung wala po ang Panginoon. But the good news is we have Christ, we have God, we have Jesus in our lives. Kaya magtatagumpay po tayo sa mga battle na ito. Amen? Jesus never promised a life free from hardship. Actually, sabi niya po, in this life, in this world, you may have trouble. Hindi niya po sinabing wala kayong trouble na mai-encounter. Actually, sinabi niya, in this world, you may have many troubles. Pero, ang pinangako po niya, He did promise that He would be with us in every battle and in every trouble. Makaranas man tayo ng trouble, makaranas man tayo ng mga iba't ibang laban sa buhay, kasama po natin ang Panginoon. Magtatagumpay, mananalo po tayo sa laban natin sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. He is our strength in our weaknesses. May kanya-kanya po kasi tayong kahinaan. He is our peace in turmoil. Kapag balisa po tayo, andyan po ang Diyos magbibigay ng kapayapaan sa atin. And He is our hope when all seems lost. Pag tila baga napakadilim na ang lahat at parang wala ng pag-asa, ang Diyos po ang ating pag-asa. No matter what we face, His grace is enough to sustain us and carry us through. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi niya po doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sadya pong nakakaranas tayo ng mga kahinaan, sadya pong may mga kanya-kanya tayong mga pagkukulang, kakulangan o kahinaan para makita po, para doon po ma-emphasize yung kapangyarihan ng Diyos. When we are powerless, kapag hindi na natin kayang gawin at hindi natin masasabi na ako ang gumawa niyan, doon po mamamagnify, doon po makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po?
Amen. So, ang tanong po, what battles are you facing today? Meron po ba? Tanungin po natin yung sarili natin. Ano bang laban na kinakaharap ko ngayon? Meron po ba? Wala? O marami? Marami, hindi maubos sa list. Are you trying to fight them in your own strength? Nilalabanan po ba natin o hinaharap po ba natin ang mga to sa sarili nating kakayanan? Or are you relying on Christ's sufficiency? Amen. Nawa po. And I believe, lahat tayo, ang sagot natin sa tanong na yon, yung huli, we are relying on Christ's sufficiency. Amen? Hindi man sapat yung kakayanan natin, yung lakas natin, yung abilidad natin na isolve yung mga problema at pagsubok na yan, sapat at sobra-sobra pa ang kakayanan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So today, we will explore how Christ is sufficient to meet our emotional, mental, and spiritual needs in the midst of life's greatest challenges. Ano po yung isa of one of the great challenges that we face? Ito po yung nararanasan o nakakaranas tayo ng anxiety. So Christ is sufficient in the midst of anxiety. In John chapter 14 verse 27, sabi niya po dito, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Napakaganda po, no? Iniiwan, binibigay ko sa inyo ang kapayapaan, sabi po ng ating Panginoong Jesus. Not as the world gives do I give to you. Ano po ba kasi yung kapayapaan na bigay ng mundo? Pansamantala, temporary. And lacking, hindi po kompleto yung kapayapaan na yon. Dahil nga, pansamantala lang. Pwedeng mapayapa ka niya saglit, pagkatapos nun ay balisa ka na naman. Problemado ka na naman. Pero sa Panginoon, hindi po ganun ang binibigay niya na kapayapaan. So what is anxiety? Ang anxiety po, it is a feeling of worry, pag-aalala, nervousness. Minsan, nagbe-breakdown na, no? Hindi na alam ang gagawin sa sobrang nervyos. Natataranta. Amen. Or fear about something uncertain or stressful. Natatakot tayo, may mga kinakatakutan tayo na mga bagay-bagay na we are uncertain of. Or yung mga bagay-bagay na nakaka-stress. Anxiety is one of the most common struggles people face. Whether it's fear about the future, karamihan naman sa atin, merong ganitong fear, no? Paano kaya ako bukas? O paano kaya pagtanda ko? Mga ganun po, no? Whether it's financial stress, sabi ko nga kanina, maraming mga due date, na-stress tayo. May mga health concerns. Yun nga, kung kailan wala sa budget, kapag nagkakaroon ng emergency, biglang may nagkakasakit. Ganun po, di ba? Or personal insecurity. May mga pagkakataon na we evaluate ourselves at para bang nakikita natin yung sarili natin na incomplete, yung buhay natin na ano ba tong buhay na to, hindi naman ito yung buhay na gusto ko, yung pangarap ko. Di ba minsan ganun po? Worry can consume our hearts and minds, but Jesus understands our struggles with anxiety. And that's why He offers us a peace that surpasses all understanding. In John 14:27, yung kaninang verse po, Jesus is speaking to His disciples on the night before His crucifixion. Bago po siya mapako sa krus, ito po yung conversation niya sa kanyang mga disciples. Dahil alam niya po na, yun nga, mawawala na siya, mag-worry yung mga disciples niya. Mababalisa dahil sanay po silang kasakasama na lagi yung master nila. And then all of a sudden, biglang mawawala. So, kaya ito po yung binigay ng Lord na word sa kanyang mga disciples. He knows they will soon experience deep fear and uncertainty. Yung loss po kasi, kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, lalo na, magulang, masakit po talaga at mahirap mag-move on. Hindi yung pagkawala ay talagang okay ka na. Nandun talaga yung malulungkot ka, malulugmok ka. So alam po ni Jesus na ganito po yung mararanasan ng kanyang mga disciples. They will experience deep fear and uncertainty, yet He assures them that His peace will remain with them. Unlike the temporary peace that the world offers,
sa pamamagitan ng wealth, success, or human relationships, yung peace po na binibigay at pinangako ng ating Panginoong Hesus is eternal and unshakable. Amen. The peace Jesus gives is not merely the absence of trouble. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sabi ng Lord, in this world you may have many trouble. Hindi po tayo excuse. May mga trouble po talagang darating. However, the presence of God's sovereignty and love in our hearts, yun po yung kapayapaan na mararanasan natin, na nandun po yung paghahari ng Diyos sa buhay at sa puso natin. In Greek, the word for peace is eirene, and it refers to wholeness and well-being. Yung kabuuan, kakumpletuhan. Kasi nga, we always feel lacking. No matter, kahit gaano, pansinin po natin we are always longing for something. Limbawa, gusto mo ng bagong cellphone, the latest model. Nagkaroon ka, tuwang-tuwa ka, tama po. Then may nilabas na namang bagong model. Hindi ka na naman kontento dun sa hawak mo. Gusto mo na naman yung model na yon. Tama po ba? We always want for something. We always want for, yung pang feeling natin, hindi tayo nakukompleto doon. Balikan ko nga lang po yung kanina, di ba, yung kwento ko, na sabi niya, alam mo yung pakiramdam that you have everything you want, pero it feels nothing. Wala pa rin. Hindi yun yung makakapag-satisfy sa atin. Although temporarily, nasasatisfy tayo kasi, tama po yun, di ba? Pag bagong bili mo, tuwang-tuwa ka, happy-happy ka, tama po. Or hindi lang sa material na bagay. Like, if you want to achieve something, sabihin natin sa mga estudyante, syempre, lahat nangangarap na mag-excel, maging honor student, makakuha ng grade na ganito, and then achieve mo. Then you get the applause of the people. Yung galing-galing mo naman, congrats, with honors, with high honor, with highest honor. Iba yung feeling, tama po ba? Pero after that, yung sabi nga ni Pastora na pag wala na yung kinang, di ba pag umano na ulit, nag-subside na ulit, parang wala ulit. Di ba? Nung una, nung pinupuri ka, nung kinocongratulate ka, parang feeling mo, ang galing-galing ko, kaya ang saya sa pakiramdam, ang sarap sa pakiramdam. But the truth is, hindi yung success, hindi yun yung magsasatisfy na magbibigay sa'yo ng pangmatagalan. Amen po ba? Sa trabaho din naman, syempre we are always longing for promotion. Nagsimula ka sa mababang position, then na-promote. Masarap po sa pakiramdam, tama? Sino pong mga nakaranas ng ganun sa trabaho? Or sabi natin hindi promotion, tumaas yung sahod mo. Masarap, di po ba, sa pakiramdam? Or sa business, kumita ka. Nagsimula ka sa maliit na kita, lumalaki na ng lumalaki yung kita mo. Iba yung pakiramdam, tama po. Pero it doesn't last. Hindi yung natuwa ka, ay nanatili ka ng natuwa doon. Gusto mo na namang mas madami, mas mataas. At hindi po natatapos yung longing ng tao. At yung mga bagay-bagay na yun nga, yung offer ng mundo, pansamantala. Hindi yun yung makakapag-satisfy, hindi yun yung makakapagbigay sa atin ng pakiramdam that we are complete. But if we have Jesus, if we have God in our hearts, everything feels complete. Amen. Even in the midst of troubles, even hindi natin makamit yung ganong ninanais natin, pero kapag alam mong ang Diyos ay nasa puso mo, nandun yung kapayapaan, nandun yung feeling of being complete. Amen. Kasi yun nga po, ang makakapagkumpleto lamang sa buhay natin ay ang Panginoon. The peace Jesus gives is not merely the absence of trouble, but the presence of God's sovereignty and love in our hearts. Ano ba itong peace na ino-offer ni Jesus sa atin? In a biblical context, yung eirene na word po often refers to a state of inner rest. Yung panatag ka sa kalooban mo. Payapa ka, hindi ka nababalisa. Wholeness. Yung alam mong yun nga, kumpleto ka kahit wala yung mga kaway ng mundo na to. Wala yung fame and glory and power. Kahit hindi masyadong madami yung pera mo, pero alam mong buo ka, kumpleto ka. Dahil meron kang Diyos sa puso mo. And reconciliation with God. Kapag alam mo kasi na ang relasyon mo sa Diyos ay maayos, yung ugnayan mo sa Diyos ay maayos, alam mo na you are complete.
Amen. Pero kapag malayo ka sa Diyos, o kaya alam mong there's something wrong sa ugnayan mo sa Diyos, kahit pa meron kang lahat ng bagay sa mundo, nandun yung feeling of being incomplete. Amen. Jesus is saying that the peace He gives is not like worldly peace, which is temporary and dependent on circumstances. His peace is a deep, abiding peace that comes from being reconciled to God. Mas malalim po nakahulugan ng kapayapaan. Mas malalim po nakahulugan ng buhay ang meron tayo kapag meron po tayong Diyos sa ating puso. Amen. Now, one powerful example of God's peace in the midst of anxiety is found in Daniel chapter 6. Maiksi lamang po yung Daniel chapter 6, yung isang buong chapter. I encourage you to read it at home or basahin nyo po pag nakaka-inspire, nakaka-encourage po. At isang magandang paalala sa atin kapag tayo po ay nakakaranas ng anxiety. Magandang halimbawa, magandang tularan si Daniel on how he behaved, paano po siya nag-react in spite of the anxiety na meron. Amen. Ano po yung brief story niya? In Daniel chapter 6, si Daniel po kasi ay, together with 120 satraps, meron pong 3 administrator na isinet si King Darius. At nakita niya na si Daniel ay very exemplary and very exceptional yung kanyang qualities. Siguro nakitaan na magandang kanyang work ethics, maayos siyang trumabaho, maganda yung kanyang mga paninindigan. Tung hari ay natuwa sa kanya at siya po yung sinet na doon sa, out of doon sa 3 administrator, parang siya yung pinaka-head at pangunahan niya lahat ng to. Ito namang mga, syempre, hindi mawawala yung inggit, yung insecurity. Itong mga other administrator at yung mga 120 satraps, nainggit sila kay Daniel, nagbalak sila ng something na ikakabagsak ni Daniel. Although wala silang makitang pagkakamali niya, wala silang ma-find out, maliban sa pagsamba niya sa kanyang Diyos at sa tunay na Diyos. At itong mga satraps and administrators pumunta po sa hari. Sabi po nila, di ba po merong mag-set ka ng kautusan na kung sino man ang hindi sasamba sa'yo, kasi ang hari, ginagawa nilang Diyos, di ba, sinasamba. Sino man ang hindi sasamba sa'yo at sasamba sa iba, ay itatapon doon sa lion's den. Di nag-agree din itong king. And they found out that Daniel, yun nga, nanatili po yung kanyang paninindigan at pagtitiwala at pagsamba sa kanyang Diyos. Nakita nila na lagi siyang day and night, actually 3 times a day, sabi po dito 3 times a day talagang sumasamba siya, tumatawag siya, nananalangin siya sa kanyang Diyos. At yun po yung ginawa nilang way, yun po yung ginawa nilang trap sa kanya para sa hari na, o tignan mo itong administrator mo, itong pinagmamalaki mo, hindi siya sumasamba sa'yo. Sumasamba siya sa Diyos niya at lagi niyang ginagawa yun. Morning, paraphrasing po, no? Morning, noon, and evening. Hindi ba't nag-agree tayo na mag-set ka ng decree na kung sino man ang sasamba sa iba maliban sa'yo ay itatapon sa lion's den? Di umuupo itong king kasi totoo naman na nag-agree sila. So, hinuli po nila si Daniel. Dinala sa lion's den. But itong king, kinakabahan siya kasi mahal niya si Daniel Nakita niya kung gaano ka ayos trumabaho. Go-worry siya na, syempre alam niya gaano term mo doon kagabangis, di ba? Na itatapon pa lang, sasakmalin na niya. So nag-worry siya, na kaya nangyari sa kanya. But alam niyo pong ginawa ni Daniel, nung nalaman niya na gano'n ang gagawin, ipapatapon siya, pinagpatuloy niyang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. Morning, noon, and evening, nanalangin siya. At ano pong ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? In the midst of anxiety, Daniel did the right thing. Sumamba sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Iniligtas po siya ng Diyos. At kung babasahin po natin, nung nalaman ng king na hindi naging maamo, parang naging tupa yung lion. Bis na mabangis, naging napakaamo at hindi niya po nilapitan man lang si Daniel at wala po ni anumang galos kay Daniel. Amen. Dahil nagtiwala po si Daniel sa Diyos, iniligtas po siya ng Diyos.
Tayo po, may mga kanya-kanya po tayong, sige po, palakpakan natin ng Lord. May kanya-kanya po tayong mga situation sa buhay. May mga trap sa buhay natin, nakakapasok po talaga ang anxiety. Pero kapag nakapasok po ang anxiety, like Daniel, we have to do the right thing. Still worship the Lord. Still give glory to God. At mararanasan po natin ang pagliligtas ng Diyos, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen? From human perspective, Daniel had every reason to be anxious. Kasi nga, ikaw ba naman ipapatapon? Parang sa kapanahunan natin, wala naman na po kasing ganyan na itatapon sa lions den. Siguro parang sa kapanahunan natin, nasentensyahan ka na, ikaw ba nasentensyahan, magpupuri ka pa, parang ganun, no? Pero he did the right thing. Hindi po siya nabalisa, kundi sumamba po siya sa Diyos. So Daniel remained calm because he trusted in God's protection. At ano pong resulta nito? God shut the mouths of the lions and Daniel was delivered. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Related to Daniel, isa po sa mga paborito kong kwento din ng pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, yung friends ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam po ba natin yon, yung kwento nila? May mga anxiety din po sila kasi like Daniel, ganun din po. Hindi sila sumunod sa decree na sumamba sa Diyos-Diyosan dahil may paninindigan po silang magtiwala sa Diyos nila. At yun nga, pinatapon po sila, dinala po sa pugon, at papainitin 7 times. Mas higit pa dun sa dating init niya. Ay, actually po ang kwento, lalapit ka pa nga lang ay nasusunog ka na. Pero ano pong ginawa ng Diyos sa kanila? Niligtas sila. One of the very powerful expression of trust and hope in God ay yung expression po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Isa po sa mga favorite kong testimony, no? Kasi sabi nila, hindi po kami matatakot. Sabi nila, dahil alam namin na ililigtas kami ng Diyos namin. Kahit mapunta kami sa pugon, alam namin, paraphrasing, alam namin na hindi kami masusunog dahil may Diyos na magliligtas sa amin. Alam niyo po yung powerful na statement nila. But even if, sabi nila, even if our God will not save us, we will still not worship your God. We will still worship our God. Amen? Minsan, ganun tayo eh. Lord, totoo bang nandyan ka? Parang wala ka naman eh. So, lalamyan na tayo. Hindi na tayo magpupuri. Magtatampo na tayo sa Diyos. Pero itong mga to, sabi nila, even if, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, sasamba at magpupuri pa rin kami sa Kanya. Hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan ninyo. Amen? What a faith! Palakpakan po natin ang Lord. So, ganun po yung faith na gusto ng Diyos na magkaroon tayo. In the midst of anxiety, in the midst of trouble, in the midst of problems in our lives, Lord, alam ko ililigtas mo ako. Mapagdadaanan, mapagtatagumpayan ko tong bagyo, tong problema na to. But even if, ganun po tayo, no? Even if, Lord, hindi ko maranasan ang katagumpayan, magpupuri at sasamba pa rin ako sa iyo. Amen? Pero ang katotohanan po, never din naman po talaga tayong binigo ng Lord. Sa tuwing tatawag po tayo sa Kanya, He will always deliver us. He will always lift us up. Ilalayo, itataas mula doon sa pagkalugmok na meron tayo. Amen? Sa pa pong magandang halimbawa ng kapayapaan, doon sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, when Jesus and His disciples were caught in a violent storm at sea. Alam niyo po ito, nung nakasakay po sila sa bangka, at biglang bumagyo, biglang lumakas ang hangin, ihip ng hangin, at yung boat na sinasakyan nila ay alon-alon na gano'n, tapos palubog na. At nabahala po itong mga disciples niya, itong mga kasama niya. Pero si Jesus, natutulog po, amen. Sabi po nila, Jesus, Master, bakit ka natutulog? Anong ginagawa mo? Malulunod na tayo. Nag-worry po sila, no? Tapos anong ginawa ni Jesus? Bumangon po siya, sabi niya sa wind, be still. Kinumand niya, tumigil, huminto, nagkaroon ng kapayapaan. Namangha po itong mga alagad, itong mga disciples.
Sino ito para utusan ang hangin na huminto? Para utusan ang bagyo na manatili, maging payapa, maging kalmado. So, ganun po, no? Kapag tayo po ay sa bagyo at parang malulunod na, lingunin natin. Lord, asan ka na ba? Payapain mo yung bagyo. Very impactful din po ulit tong verse na to sa akin, no? Meditate ako. Nandun po kami sa sitwasyon na, yun nga, as if everything is parang against the world. Me, or us against the world, parang ganon. Lahat ay parang negative. Lahat ng nangyayari ay parang hindi ayon sa kagustuhan mo. At hindi para sa'yo. Parang lahat na lang ay ayaw sa'yo. Parang ganon po, no? As I meditate, ito po yung binigay ng Lord. Actually, sabi po ng mga disciples niya, dun sa prior na verse, don't you care if we drown? Hindi ka ba concerned kung malulunod na kami? Yun po yung ano nila. Very impactful po sa akin. Sabi ko, Lord, di ka ba concerned na lulubog na kami? Lulubog na kami ni Brother Joel sa sobrang dami at sobrang bigat ng mga pinagdadaanan namin. Very, very personal yung pangungusap ng Lord. At bago ko pa ituloy yung mga succeeding verse niya, sinagot ko po at sinagot ng Lord yung tanong na yun. Hindi ka ba concerned, Lord, na mawawasak na kami? At ang sagot doon, concern ako, anak. Sabi ko, Lord, di ba, oo, concern ka, papayapain mo yung bagyo. At ang totoo po, ang bagyo, lilipas din yan, kakalma din yan. Amen. Sa buhay natin, literal na bagyo, ang mga dumadaan na bagyo sa buhay natin, bagamat it causes trouble kasi nababahala tayo, dyan yung discomfort. Pero after all, pagkatapos ng bagyo, life will be back to its normal. Ano po ba? Lalo na kapag mananampalataya tayo. May bagyong daraan, sige pa, palakpakan natin ang Lord. At habang kasalukuyan yung bagyo, maalon-alon po talaga tayo. Parang minsan feeling natin malulunod tayo. But Lord, don't you care if we drown? God cares. Hindi niya hahayaang lulubog tayo. Hindi niya hahayaang malunod tayo sa bagyo, mawala tayo. Kundi mamaya papayapa din. Dahil merong Diyos na magpapayapa ng lahat ng bagay. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. True peace is not the absence of storms, but confidence in Jesus amid the storm. Sa gitna ng bagyo, may kapayapaan tayo dahil may Diyos na magbibigay ng kapayapaan at pagtatagumpay sa atin. Amen. May bagyo po ba sa buhay natin sa mga oras na to? Amen, meron po. O may mga bagyo na ba na dumaan sa buhay natin? Marami na. But praise God, God is faithful. God is good. God is so good sa buhay natin. Napagtagumpayan, nalagpasan yung mga bagyo na yon. And we are confident, may mga susunod pa mang mga bagyo, may mga darating mang mga bagyo ulit, we are rooted sa pananampalataya natin na merong Diyos na magliligtas sa atin sa gitna ng bagyo. Amen. Praise God. Sige po, palakpak para sa Diyos. A well-known example of experiencing Christ's peace in the midst of anxiety is Horatio Spafford. Si Horatio Spafford po, siya po yung author or siya po yung sumulat ng kanta, hymno na It Is Well With My Soul. Siya po ay isang American lawyer, abogado po siya by profession, and he is also an elder sa church, sa Presbyterian Church po siya. In 1873, nakaranas po siya ng matinding bagyo sa buhay niya. Literal na bagyo, no? Kasi lumubog po yung barko na sinasakyan ng kanyang mga anak. 4 pong anak niya namatay sa paglubog po ng barko na yun. Imagine gano'n po kasaklap, ikaw mawalan ng mga anak. Mga anak, hindi lang anak. Mawalan ka nga lang ng isang anak ay masakit po. How much po yung 4 na anak mo mawawala sa'yo? I-imagine mo pa lang, parang hindi mo kaya. Amen.
Ako naalala ko, the greatest fear ko noong ako'y bata-bata pa, mga elementary and high school. Ang greatest fear ko ay yung mamatay ang mama ko. Kasi magkasakit lang po siya, yung simpleng sakit na magsakit ng ulo. Kasi hindi po ako sanay na nakikita ko si mama na may sakit. Kasi kahit masamang pakiramdam nun, nagtatrabaho, naggagawa, hindi ko nakikita na ganun. Meron isang pangyayari, masakit lang naman ang ulo niya. Sakit lang ng ulo, pero parang nakita ko kasi yung weakness niya. Grabe po yung fear ko na sabi ko, hindi ko kaya pag mamatay siya o kaya mawala siya. So ganun po no, yung feeling, yung i-imaginein mo kapag mawalan ka ng mahal sa buhay, magulang o kaya anak, kapag tayo mga magulang na, yung i-imaginein mo pa lang, the thought pa lang na mawawala, you will lose a loved one, ay napakasakit na po. Pero ito, literal na nangyari po sa kanya, no? Namatay yung kanyang mga anak. Sa isipin nyo po, sabay-sabay, no? Minsanan nawala lahat. Pero ano po ang reaksyon niya? Siyempre nalungkot, hindi naman po tayo robot na hindi makakaramdam ng kalungkutan. Nandyan din yung pighati. Of course, masakit po talaga. Pero sa kabila po ng pangyayari na yon, he was able to write, to compose this hymn. Ang lyrics po ng kanta, "It is well with my soul." Sabi niya po dito, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, Thou hast taught me to say," ano man ang kapalaran ko, tinuruan mo ako na magsabi, "It is well with my soul." All things work together for our good. Tinignan niya. Ano man ang kapalaran ko, ano man ang mangyari, mabuti para sa akin. Mabuti para sa aking sarili. Dahil ang katotohanan, pag-iisipin natin, ang lahat naman ng bagay na meron tayo, pahiram lang ng Diyos. There will come a time na babawiin yung mga pahiram na yon. At pag dumating yung time na pagbawi, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magagalit sa Diyos, kundi sasabihin natin, "Salamat Lord sa pahiram mo na buhay. Salamat Lord sa mapahiram mo na mga bagay sa buhay ko. And it is well with me, it is well with my soul." Kita po natin yung kapayapaan na meron si Horatio Spafford, sa kabila po ng kawalan, sa kabila ng pangyayari sa kanyang buhay, nakita niya po na ang Diyos ay mabuti. Nawa po ang bawat isa sa atin, ang tugon natin every time we encounter problems, God is good. And God will do something sa pangyayari na to. Masakit man, mahirap man, di ko man maintindihan, minsan din natin maintindihan bakit ganito yung nangyayari. Pero if we focus on God, Lord, meron kang itinuturo. Or Lord, meron kang gagawin sa pangyayaring ito, kaya ako nararanasan ito. And that is, ipapakita ng Diyos yung kanyang pagkilos, yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Sabi po ni Billy Graham, anxiety is the natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. Nagkakaroon tayo ng anxiety kapag yung pagtitiwala po natin, yung pag-asa natin ay sa mga bagay-bagay na short naman, kapos naman. Halimbawa, we trust in our wealth. Okay lang yan kasi may pera naman ako dyan. Kung magkasakit man, may pampadoktor lang ako. Pero yun nga po, it is not enough. Though kailangan, though makakatulong, it is not enough. The best example po noong pandemic, COVID-19. Napakarami pong mga mayayaman na tao, napakarami pong mga magagaling na doktor that even they themselves cannot cure themselves. Napakarami pong mga tao, mayayaman na tao ang naging realization, hindi pala sapat na may pera ako. Kasi napakarami pong napakayaman na tao na hindi po sila nailigtas ng pera nila, namatay po sila nung COVID-19. Amen. The truth is, we cannot rely sa mga bagay-bagay na ito. Only God, only Jesus can make us whole. Siya lamang ang solution sa ating mga problema sa buhay. Kaya dapat yung pag-asa natin ay hindi doon sa mga bagay na kapos, kundi doon sa kumpleto, doon sa ating Panginoon. Now, on our reflection, 3 bagay po. Are you currently experiencing anxiety about something in your life? Meron bang sa buhay mo ay, yun nga, nag-struggle ka or nagkukos sa'yo ng anxiety? Pakiramdam na hindi ka okay.
mag-reflect po tayo at tanungin po natin yung sarili natin. Ano po yung mga bagay-bagay na bumabagabag sa ating mga buhay? And then, pangalawa, do you try to handle your worries on your own? Kaya ko to. May mga matatakbuhan ako dyan, may mga resources ako. Or, do you cast them on Christ? Pangatlo po, how can you rest in Christ's peace today? Nalaman natin na ang Diyos siyang ating kasapatan, siyang ating kapayapaan. Paano po tayo mananangan sa Kanya? May practical application po tayo, no? 5 bagay na nais ko pong ibahagi. Para tayo po ay hindi mabahala at hindi po malugmok sa pagkakaroon ng anxiety. Number 1, practical lamang naman po ito. Very basic, very simple, pero ito po yung mga foundation, ito po yung mga kailangan nating gawin para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Number 1 po, turn worry into prayer. Instead na mag-worry, manalangin po tayo. Sabi nga, nung lagi kong nababasa sa Facebook, why worry when you can pray? Bakit ka mag-worry kung pwede ka namang mag-pray? So instead na mag-worry, mag-pray na lang. Amen po. Sabi po nung explanation ni Rick Warren, nung nakikinig po ako ng teaching niya, worry is like a rocking chair. Yung nakaupo ka daw po sa rocking chair, gumagalaw ka, ganun ng ganun, pero wala ka namang pinatutunguhan. Nandun ka pa rin. Amen. So, ganun ang worry. Isip ka ng isip, nababalisa ka, pero hindi nasusolve yung problema mo dahil nag-aalala ka. Amen. Worry is also like a treadmill, yung pinag-exercisean, nagaganon ka, pero hindi ka nakakaalis, nandun ka lang. Para kang tumatakbo, pero nandun ka lang. Walang distance, hindi ka nakakalayo, hindi ka nakakahakbang. Amen po. So why worry kung meron kang mas magandang bagay na gagawin? Amen. Sister Divine, madali lang kasi sabihin pero kapag nandun ka sa sitwasyon, hirap talaga Totoo po. Pag ikaw nasa sitwasyon ng anxiety, gitna ng problema, ang tendency talaga, ang natural reaction natin talaga ay mag-worry, mag-alala, mabalisa, ma-stress. Pero hindi po yun ang kalooban ng Lord. Kaya kung kaya nating i-turn yung worry natin into prayer, why not? Bakit hindi tayo lumuhod sa ating Panginoon? Amen. Instead of dwelling on your problems, bring them to Jesus through prayer. Sabi po ng Philippians 4:6, balikan natin yung verse natin. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. So ano ba yung wino-worry mo, kapatid? Dalhin mo sa Panginoon. Lord, ito po yung problema ko Ito yung kalagayan ko. Wala naman akong magagawa, Lord. Kung mag-aalala ako ng mag-aalala, wala din naman mangyayari. I'm laying it all down to you. Ikaw na po ang bahala. And when we say, ikaw na po ang bahala, let God do His part. Yung ikaw na po ang bahala, pero pagkatapos nun, gumawa ka ng sarili mo. Kagaya nga po nung kwento ko kanina, di ba? Pero God is still good. Minsan, ganun tayo Sabi ng Lord, anak, pinagkatiwala mo na nga sa akin, tapos gumagalaw ka pa rin naman. Pero anong nangyari? Pero sige, dahil mahal kita, haayusin ko. Amen? Diba? So God is good. Kaya let's turn our worry into prayer. Talk to God instead of talking to yourself na, ano bang gagawin ko? Kaysa bubulong-bulong ka doon na sarili mong kinakausap mo at inaasahan mo, kausapin po natin ang Panginoon through prayer. Bring them to Jesus, yung mga problema na yan. And Jesus will take care of them all. Cast your cares to Jesus, for He cares for you. Amen? Come to me, yun pang panawagan ng Lord All you who are weary and heavily laden, sino man ang may mabigat na dala-dala, lumapit sa akin, and I will give you rest. At totoo po, sa Diyos lang naman po talaga natin matatagpuan ang kapayapaan, kapahingahan. Kaya bakit pa natin i-postpone ang paglapit sa Kanya? Tendency kasi is talagang we make it on our own. Pag talagang wala na, saka lang natin sasabihin, Lord, di ko na talaga kaya, suko na ako. Bakit hindi pa lang sa umpisa, isuko mo na sa Diyos? Amen?
Para hindi ka na mabahala, sayang pa yung oras, sayang pa yung time na nag-alala ka, sayang pa yung effort mo na nag-isip. Kung kayang-kaya lang naman solusyonan ng Lord, ibigay mo na lahat bago ka pa gumawa ng sarili mong kaparaanan at solusyon. Amen? Pangalawa po, meditate on God's promises. Marami pong pangako ang Diyos sa atin. Ang Biblia po ay punong-puno ng napakarami at napakagandang pangako ng Diyos na kailangan nating panghawakan. Kaya mahalaga po that we meditate, we read, and we know by heart yung laman ng Biblia para alam po natin yung huhugutin natin kapag tayo po ay nanghihina. Lord, pangako mo sinabi mo sa salita mo sa ganito, sungkitin mo yung mga verse na pinanghawakan mo at sabihin mo sa Lord. Ito yung promise mo, Lord. Kaya mahalaga po that we meditate. We memorize by heart, hindi lamang po sa isip, but by heart. Alam natin yung salita ng Diyos, pangungusap ng Diyos sa atin. When anxiety creeps in, remind yourself of John 14:27. Sabi po niya doon, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world. Hindi kagaya ng kapayapaan na alok ng mundo ang binibigay ng Diyos. Remind yourself of Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord and He will sustain you. Sabi mo, Lord, bigay ko sa iyo at isusustain mo pangangailangan ko. Mahalaga po that we meditate God's Word. Para po hindi po tayo panghinaan. Meron po tayong paghuhugutan ng lakas kapag tayo po ay nababalisa at tayo po ay may anxiety. To meditate on God's promises means to reflect deeply on His Word, believing and trusting in what He has said. Hindi lamang po natin basta basahin, kundi paniwalaan natin. Sinabi mo, Lord Sabi po ng Numbers 23, God is not a man that He should lie. Hindi ka sinungaling, Lord. Kung ano yung pinangako mo, totoo ka, tutuparin mo sa buhay ko. Kaya sungkitin po natin, paniwalaan po natin, angkinin po natin, at ideklara po natin. The Bible is filled with promises of God's love, provision, guidance, and faithfulness. So when we focus on these promises, our faith grows. Kapag po binasa natin, bineditate natin, pinampalatayahan natin, at nangyari sa atin, lalo pong lumalalim yung pananampalataya natin, lalo po tayong nag-grow as a Christian. And we find peace even in difficult times. Alam niyo po yun, yung kapag mabigat ang lahat, as binasa mo ang salita ng Lord, nagbibigay po ng kagaanan. Tama po. Pag nag-meditate po tayo, napapawi yung pangamba, napapawi yung kalungkutan, nasosolve yung problema. Sabi po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kaya mahalaga po na binabasa natin at binubulay-bulay ang salita ng Diyos dahil ito po ang susi ng tagumpay at kapayapaan sa buhay natin. Amen. Pangatlo po, worship in the storm. Yan po. Mahirap po, no? Kagaya po nung mga alagad ni Jesus, noong nasa boat sila, na-imagine ko, no, bumabagyo. Hindi naman po ang reaksyon nila, hallelujah, praise the Lord, napakabuti mo, Lord. Hindi po ganun yung reaksyon nila, di ba? Nung bumabagyo, ang reaksyon nila, Lord, nataranta po sila, di po ba? Pero isang pagpapaalala sa atin na kapag may bagyo sa buhay natin, kumalma po tayo at magpuri po tayo sa Panginoon. Amen. Like Horatio Spafford, yung kwento po natin kanina, no, na nawalan ng 4 na anak, sa storm na nangyari sa kanyang buhay, pagpapakita po yun ng pagpupuri niya sa Diyos, yung reaksyon niya. Pag-compose niya, it is well with my soul. Hindi po siya nagalit, hindi po siya nataranta. Although nalungkot, pero ang tamang tugon po natin kapag may bagyo sa buhay, choose to worship and declare, it is well with my soul. Praising God in the midst of the storm, isang napakagandang halimbawa and powerful story is the story of Job. Kilala po natin si Job.
Parang Horatio Spafford din siya eh. Pero matindi si Job. Kasi hindi lang anak, hindi lang pamilyang nawala sa kanya, lahat po nawala sa kanya. Napakayaman niya, pagbabasahin po natin ng Job, no? Mula chapter 1 hanggang chapter 42. Sa chapter 1, makikita kung gaano po siya ka-wealthy. Napakaraming, specific nga po eh, nakabanggit dyan kung ilang thousands ng camel, yung meron siya, ilang mga ganitong hayop, nakaspecify, napakarami po ng kayamanan. And during that time, all days, ang sukatan po ng kayamanan doon ay yung mga what you have, na what do you possess, na land, mga alagang hayop, kung ano man yung mga meron siya. Si Job, masasabi na very wealthy person. Pero ano pong nangyari? When he was being tested, dumanas po ng bagyo. Siguro, anong signal kaya ng bagyo yung nangyari sa buhay niya? Grabe po, pinakamataas na signal ng bagyong nangyari sa kanyang buhay. Pero ano po yung sinabi, ginawa ni Job? In Job chapter 1 verse 21, ang sabi niya po doon, the Lord gave and the Lord has taken away. Let the name of the Lord be praised. Grabe po, no? Nagbigay ang Diyos, kayamanan, napakarami. Sabi niya, the Lord has taken away. Nawala din lang yung mga ibinigay ng Diyos na yun. Pero sa kabila ng lahat, sabi po niya, let the name of the Lord be praised. Grabe po, no? Palakpakan nga po natin. Actually, kung babasahin po natin ang kwento ni Job, yung asawa niya mismo, sabi nung asawa niya sa kanya, why not curse your God? Ganyan na ang nangyayari sa'yo. Bakit magpupuri ka pa? I-curse mo na yung Diyos mo. Pero iba po ang response ni Job. The Lord gave, the Lord has taken away. Let the name of the Lord be praised. And in chapter 42, babasahin niyo po doon, dahil nakita ng Diyos, na find out ng Diyos na si Job ay nagpupuri pa rin sa Diyos sa kabila ng lahat ng nangyari. What happened? God gave back everything. Doble pa kaysa kung sa ano yung meron siya nung una. Amen? Tignan natin dito sa Job chapter 42, the last chapter. Verse 10, Job chapter 42 verse 10, after Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Kung gaano siya kayaman dati, nawala man yung kayamanan na yun dahil sa kabila ng lahat nung nagpuri siya sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos kung ano yung nawala sa kanya, dinoble pa ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. In the midst of the storm of our lives, alam niyo po, nangyayari, dumaranas tayo ng storm to test our faith. How will we react kapag nasa gitna po tayo ng bagyo sa buhay natin? Nawa, kagaya ni Job. Nawa, kagaya ni Daniel. Nagawa, kagaya ng mga friends ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Lord, we will still trust in you. Amen. In the midst of the storm. Pangapat po, practical application. Surround yourself with God's truth. Mahalaga po na alam natin yung katotohanan para hindi po tayo matangay sa alon. Read and memorize scriptures on peace and speak them over your life. Kasi Satan will always inject lies sa atin. Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Galit ang Diyos sa'yo. I-curse mo na yung Diyos mo. Bakit ganyan nangyayari sa buhay mo? Satan will always inject in our thoughts mga negative na bagay. Huwag ka nang magpatuloy. Huwag ka nang maglingkod dyan. Huwag ka nang umattend dyan. Wala kang napapala dyan. Pero if we know God's truth, we can always resist the devil. Hindi. Pag ini-injectan ka ng negative thoughts, sabihin mo, hindi. Maglilingkod ako sa Diyos ko. Ililigtas ako ng Diyos ko. May magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Mapagtatagumpayan ko ang problema na ito. Dahil sinabi ng Diyos ko sa ganitong verse, quote mo yung verse. Kaya mahalaga po that we know God's truth. Mahalaga po that we know the Word of God and we fully believe in the Word of God.
Amen po. And finally po, panglima, practical application, trust in God. When we say trust, surrender. Lord, sa'yo na. Hindi ako. Ikaw na bahala, Lord. At totoo nga po, bahala na nga ang Diyos. Often, our anxiety comes from wanting to control the future. Surrender your plans to Christ and trust His perfect will. Kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon at sinabi natin, bahala ka na Lord, paubaya ko na sa'yo, everything will come out right. Amen po. In our conclusion, the world's solutions for anxiety are temporary, but Christ is sufficient in every storm. Sa bawat bagyo sa ating buhay, sapat po ang Panginoon. Whether we face uncertainty, fear, or distress, we can find true peace in Him. Ang tanong po, are you ready to lay your worries at Jesus' feet today? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Umawit po tayo ng isang awiting pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Before we sing, tanungin po natin yung sarili natin or let us examine our lives. Are we in trouble? May bagyo ba tayong kinakaharap? Are we lonely? Are we distressed? May problema ba? Relasyon sa asawa, sa kapatid, sa kaibigan, sa katrabaho? May bumabagabag ba? O meron bang ini-inject ang kaaway na negative thoughts sa puso mo? Lay it all down to Jesus today and tell God, you hold everything, Lord. I trust in you. Bahala ka na, Lord. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Diyos. Maaari po bang itaas natin yung ating mga kamay, pumikit, at ramdamin natin ang presensya ng Diyos as we sing this song to God. Hallelujah. You hold my every moment. Hallelujah. You calm my raging seas. You walk with me through fire. Yes, Lord. And heal all my disease. I trust in Hallelujah. you. Yes, Lord, we put our trust in you. I trust in you. Hallelujah. I believe. Yes, you are our healer, Lord. My healer. I believe you are. Yes, Lord. all Ikaw ang aming kailangan at kasapatan, O Diyos. We believe in you. Say it to God. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. With hands raised up, sabihin po natin sa Lord. Jesus, you're all I need. Minsan pa, awitin natin sa Diyos. You hold my every moment, Lord. Hold my every moment. Hallelujah. Yes, Lord. You calm my raging seas. You walk with me through fire. Yes, Lord. And heal all my disease. I trust. Say it to God. I
I trust in you, Lord. in you. Hallelujah. I trust. Pagkatiwala mo sa Diyos, kapatid, anumang bagay yan. Hallelujah. I believe you're Yes, Lord. my healer. I believe you Ikaw, O Diyos, are ang aming kasapatan. I believe you, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing Hallelujah. is impossible. Say it to God. For you. Nothing is impossible, Lord, for you. Nothing is impossible. Gaano man kahirap, gaano man kabigat, ang mga pinagdadaanan ng aking mga kapatid, Lord, wala pong imposible sa iyo, Diyos. Come on. Say to God, nothing is impossible, Lord. You hold my world in your hand. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing Yes, Lord. is impossible for you. Hallelujah. You hold my Thank you, Lord, for holding our every moment. I believe. Yes, you are our healer, Lord. Hallelujah. I believe you are all I need. Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba. I believe in you, Lord. I believe you're my portion. You are our more than enough. You're more than enough for Say it to God. Jesus, you are all I need. Jesus, you're all I need. You're more than enough. Yes, You're Lord. more than enough for You are more than me. enough, Lord. Say it, Jesus, you are all I need. Jesus, you're all Come on. Ulit-ulitin mo, kapatid. Sa mahirang tinig, Jesus, you are my all I need. Jesus, you're all Once again, say it. Jesus, you are all I need. Jesus, Make it a declaration of your faith. Jesus, you are all I need. Showing and trusting in God. Showing your faith. Jesus, you are all I need. Habang patuloy na nakataas ang ating mga kamay, let's say to God, Jesus, you are all I need. You're all I need. Once again, Jesus, Jesus, you are all I need. Yes, Lord. This is our declaration of faith, Lord. You are all we need. Yes, Lord. Walang bagay sa mundong ito, Lord, na makakapag-satisfy sa amin. Walang bagay sa mundong ito na makakapagbigay sa amin ng sapat na kapayapaan. Walang bagay sa mundong ito, O Diyos, na makakasolve ng mga problema namin. Ikaw at ikaw lamang ang makakasolve ng lahat. Ikaw at ikaw lamang ang pagtitiwalaan namin. Ikaw at ikaw lamang ang kailangan namin sa aming buhay, O Diyos. Thank you, Lord, for this reminder sa umagang ito. Hayaan mo, O Diyos, ng buhay namin ay patuloy naming ipagkatiwala sa iyo. Whatever circumstances
we may face. Andyan ang anxiety, andyan ang problema, andyan ang stress. But Lord, as we trust in you, we have all the solutions to our problems. The raging sea will be calm. Meron mang bagyo sa buhay namin, Lord, pero kakalma po ito dahil meron po kaming Diyos na magpapakalma sa mga problema at bagyo na ito. Lord, may you comfort your people today. Touch each and every one, Lord. With your awesome, powerful, mighty touch, maranasan po ng bawat isa ang personal mong pangungusap, pagpapalakas, pagbibigay ng pag-asa, pagko-comfort, Lord, kung sino man dito, Lord, ang nangangailangan ng iyong comfort. Lord, as we lay everything before you, and as we trust in you, Lord, let the sweet embrace of God, the Holy Spirit, be felt in our midst. Strengthen your people, O God, and allow us to focus on you alone. For you alone is our sufficiency. Ikaw lamang, Lord, ang makakapag-satisfy sa amin. Ikaw lamang ang aming kasapatan. Ikaw lamang makakapag-make whole sa aming buhay. Lord, I pray, the peace of God that passeth all understanding be upon your people today. Wala pong lalabas sa lugar na ito, Lord, na hindi dala-dala ang kapayapaan, ang kalakasan, ang comfort, kasagutan sa panalangin, katugunan sa panalangin. Lalabas po kaming lahat na pinagpala mo, pinuno mo ng pagpapala, O Diyos. We thank you, Lord, for everything. We thank you for the lives of your people. We thank you for your word. We thank you for your presence in our lives. Hayaan mong sa lahat ng ito, Panginoon, maibalik namin sa iyo. Ikaw at ikaw lamang ang maitaas at mapapurihan sa aming mabuhay. Let others praise your name, glorify your name because they have seen the goodness of the Lord in our lives. Lord, makita nila na kami pinagpala mo. Makita nila, Lord, na kami iniligtas mo. Makita nila, Panginoon, ng Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba namin ay Diyos na mabuti, Diyos na nagpapala, Diyos na sumasagot at tumutugon sa aming panalangin. And they will give praise to your holy name, Lord. We thank you, Lord. Salamat po. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyo namin ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.